Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-30 kabanata ng Kronika at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Makikita po natin ang isang napakagandang revival. Nais po talaga nating makakita ng revival sa atin pong buhay at sa atin pong iglesia. At ating inaasahan na mararanasan ng ating bansa, ng ating syudad, ng ating buhay ang ganitong uri ng revival. Kung mapapansin natin bakit hindi naganap ang ganitong uri ng revival sa panahon ng ibang mga hari, ngunit sa panahon lamang ni Hezekiah. Masasabi natin na si Hezekiah, siya ay mayroong mahalagang kampanin kung bakit napangyari ang revival na ito. Sa libro ng Kronika, nais pong sabihin ng manunulat sa atin na dapat po nating makita ang buhay ni Hezekiah. Dapat natin makita ang revival na dinala ng haring ito. Ramdam ko ang pananabik mula sa manunulat sa kanyang pagsusulat nito. Sa muling pagbabalik tanaw ng manunulat sa kabanatang ito, naroon ang kanyang kagalakan. Iyon ang panahon kung kailan nanumbalik ang manunulat sa panahon ng kanilang pagkadalang bihag. Tayo din po ba, mayroon din po ba tayong ganitong pananabik sa ating pagbabasa? Naniniwala po ako na nais mangusap ng Diyos sa atin sa buhay ni Hezekiah. Bibigyan po natin ito ng pamagat. Ang revival ay nagsisimula sa pananabik. Dito nakikita ko ang malalim na pananabik ni Hezekiah at ng mga tao. Ang pananabik na mayroon sila ay hindi lamang pang isang beses. Pagkus ay sa pagkakaroon ng paggawa ng tamang mga desisyon. Unang bahagi, verse 1 hanggang 5. Paano nanabik si Hezekiah sa Diyos? Unang bahagi, verse 1. Sa verse 1, inayayahan ni Hezekiah sa buong Israel at Judah upang idaos sa Jerusalem ang Pasko ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinadala din niya ng sulat ang mga taga-Ephraim at Manase. Pinag-usapan ng hari ng mga pinuno at mga buong kapulungan na idaos ang Pasko sa ikalawang buwan. Nais ko po kayong dalhin sa kasaysayan. Mayroon pong malalim na pananabik si Hezekiah. Si Hezekiah ay gumagawa ng isang bagay na kung tutuusin ay hindi ganoon kadali. Dahil ang mga kaharian noon ay nahati. Kung matatandaan po natin ay muling inihandog ni Hezekiah ang templo sa Diyos. At si Hezekiah ay hindi po ganoon kayaman sa mga panahon na iyon dahil ang mga handog na mayroon sila ay napakakunti lamang. Hindi sila kasing garbo ng mga naunang hari o kaya'y katulad ni Solomon. At kung matatandaan po natin, ang mga Levita, ang mga pari ay hindi handa. Ngunit dito, nais ni Hezekiah na dalhin o kaya'y tipunin ang lahat ng Israel at ng Judah. Siya ay kung tutusin ay hari ng Judah.
Ngunit hindi ito naging dahilan upang hindi siya magpadala ng sulat sa Israel sa lahat ng mga tribo upang sila ay magtipon at manumbalik sa Diyos. At sa isang banda, matapos ang diplomatikong kagawian na ito, kanya ding isinaayos ang internal affair. Nagdiskusyon siya sa kanyang mga leader upang mapanatili ang Passover sa 2 buwan. Bakit sa 2 buwan? Sabi sa verse 3, hindi ito naidaos sa takdang panahon sapagkat maraming pari ang hindi pa nakakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan at kaunti lamang ang taong natipon noon sa Jerusalem. Sa chapter 29 verse 17, ang Paskwa ay dapat na sa unang buwan sa 14 na araw. Ngunit hindi sapat ang mga pari na nagpalinis. Ngunit ginawa pa rin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maiabot ang pagdiriwang ng Paskwa. At sabi nga sa verse 4, nagkaisa ang hari at ang buong kapulungan sa ganoong panukala. Dito ay nabanggit na natuwa ang hari sa kanilang ginawa. At ang kanilang ginawa ay naging kalugod-lugod pa din. Nakikita ko dito ang pananabik na mayroon si Hezekiah at ang kanyang sambayanan sa mga panahon na iyon. Nais niya na mapanatili ang Paskwa o ang mga pista na itinalaga ng Diyos. Nais niyang kahit na natapos na ang panahon para sa pagpupuri ay naroon pa rin na ginawa niya ng paraan na ito ay kanilang mapagdiwang. Sa ating pananabik sa Diyos, hindi po natin iindayin kung ito man ay napakaabala dahil ganito tayo manabik sa Diyos. Sa libro ng mga Numbers, nabanggit po doon na kung ang mga tao ay hindi lilinisin ang kanilang mga sarili, hindi sila makapaglilingkod sa Diyos. At alam po ito ni Hezekiah, alam niya ang nilalaman ng Torah, alam niya na mayroong kaukulang tungkulin ang mga Levita, ang mga pari. Ngunit dahil nakikita ng Diyos ang pananabik na mayroon sila, kung kaya naman naroon ang kanyang habag at biyaya. Pagkatapos marahil ay kanilang nabanggit na kami ay napakadumi pa, paano namin maipagdiriwang ang Paskwa? Ano ang dapat namin gawin? Kaya naman, ganitong tinanggap ni Hezekiah ang tuntunin na ito. Tinipon niya ang lahat ng mga tao. Ito'y ibang-iba sa nangyari sa libro ng mga bilang. Sa libro ng mga bilang, iilan lamang ang nagdiwang. Sabi sa verse 4, nagkaisa ang hari at ang buong kapulungan sa ganoong panukala. Para bang sinasabi na ito ay ayon sa katotohanan ng Diyos. Aking inilalagay ang aking sarili sa
sitwasyon ni Hezekiah. Sa Hong Kong, ayaw natin maging abala. May mga pagkakataon na ayaw natin ng masyadong madaming ginagawa. Gusto lamang natin ay simple work-life balance. Matapos ang trabaho sa tamang oras at mas madaming me time. Ngunit para kay Hezekiah, sa kanyang pag-iisip, hindi ito ang kanyang iniisip. Bagkus ay ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. At kahit na bilang hari ng Juda, hindi siya nagabala kung ano man ang sasabihin ng iba. Ngayon, kung kayo po ito o kaya tayo ito, anong gagawin natin? Kanyang inihandog ang templo, tapos ang Paskwa. Kung ako lang, aking sasabihin, ito sa susunod na lang. Pwede tayo magdiwang na lang next year. Meron na tayong Sukot, meron na tayong Day of Atonement, lahat-lahat. Ngunit dapat nilang pagbayaran ang pagdiriwang ng Paskwa. Kung babasahin po natin ang 2 Kings at ang Isaiah, ang Israel ay hindi po, o kaya Judah sa mga panahon na yon ay hindi mayaman katulad ng iba. Sa pagkakataong iyon, kung ikaw ay si Haring Hezekiah, ano ang iyong magiging focus? Iyon ay ang iyong hukbo, sandatahan, o kaya ay puso ng mga tao? Maaaring sasabihin nila na matapos ang paggawa ng templo, maaari na itong hayaan. Verse 1 hanggang 5, naging abala si Hezekiah. Sa verse 5, kaya't ipinalitan nila sa buong Israel mula Beersheba hanggang Dan na kailangang tumulo ang lahat sa Jerusalem upang idaos ang Paskwa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ayon sa ulat, ito ang pagtitipong dinaluhan ng pinakamaraming tao. Hindi nila ito nagawa sa mahabang panahon ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit mayroong ganitong malalim na pananabik si Hezekiah? Dahil mahabang panahon na mula ng nagdiwang sila ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa tuntunin. Maaring pag-iisip natin na kung hindi ako baka dalo ng Passover ngayon, maaaring sa susunod na lamang na taon. Ngunit para sa panahon nila Hezekiah, mahabang panahon na ito ay hindi na pangyari. Ito ay nagpapaalala po sa ating lahat ngayon na kung talagang nananabik tayo sa Diyos, hindi po tayo mag-aalala pagdating sa kaabalahan. Sa 611, hindi po ito ganun kadali.
Meron po tayong image team, creative team na talagang nagpaplano sa dekorasyon ng ating iglesia sa tuwing tayo po ay may mga kung matatandaan po natin ay mayroon po tayong pagwisik na ginaganap. At sa tuwing si Pastor Joshua ay pumupunta sa Israel, siya ay pumupunta sa Siloam upang kumuha ng tubig. Dahil ang mga pari at ang mga Levita, ang nais po nila ay ang makadulog nga po tayo sa kalooban ng Diyos. Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Hezekiah. Huwag po nating kalimutan ang Diyos o ang una nating pag-ibig sa Diyos. Ang pagdiriwang ng mga pista ay hindi lamang po para sa ating sarili. Ito ay dapat po nating pahalagahan. Sunod, verse 6 hanggang 14. Magkaroon ng banal na takot sa Diyos at kalimutan ang opinyon ng iba. Ganito ang nakasaad sa panyaya na ipinadala ng hari at mga pinuno. Nabanggit po dito ang pagbabalita sa buong Israel mula Beersheba hanggang Dan. Ayon sa politika, ay wala sanang karapatan si Hezekiah na gawin ito, ngunit ayon sa katotohanan ay mayroon po siyang ganitong kumpiyansa. Sa verse 6, mga tagi-Israel, magbalog-lob kayo kay Yahweh, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, upang kalingain niyang muli ang mga nakaligtas sa inyo na di nabihag ng mga hari ng Assyria. Ang sulat ni Hezekiah para sa mga tao. Huwag maging katulad ng mga, huwag tularan ang ugali ng inyong mga ninuno at mga kababayan nagtaksil sa Panginoong Yahweh. Ang kumpiyansa na mayroon si Hezekiah ay mula sa Diyos. Hindi ito basta lamang pagiging matapang. Basta-basta ang pagiging matapang. Kahit gaano pa man sila kalayo mula sa Diyos, maaari pa rin silang manumbalik sa Kanya. Ito ay kumpiyansa mula sa kalooban ng Diyos, mula sa katotohanan. Ngunit paano tumugon ang mga tao sa Kanya? Sabi sa verse 10,
Pinuntahan ng mga sugo ang lahat ng lungsod sa lupain ng Ephraim at Manasseh hanggang sa Zebulun, ngunit pinagtawanan lamang sila ng mga ito. Tinawanan lamang siya ng mga tao. Bakit sila tumawa? Unang reaksyon, kami ay kaharian ng Israel. Sino ka na hari ng Juda upang pumunta dito at mangusap sa amin? At kanilang iniisip na ang pananampalataya ni Hezekiah ay hindi tama. Ganito ang kanilang pagtatanong, nais mo na aming sambahin ang Diyos? Kaya naman pinagtawanan nila si Hezekiah. Si Hezekiah ay nagsakripisyo upang tawagin ang mga tao, ngunit hindi po siya naunawaan ng mga tao. Ngunit pinanghawakan pa rin ni Hezekiah ang katotohanan ng Diyos. Kaya naman sinabi po dito na manumbalik. Verse 11 hanggang 14, ang ilan ay nagpakumbaba at tumulog sa Jerusalem, at ang mga tao sa Juda ay naantig. Niloob ng Diyos na tumulong lahat ang mga taga-Juda at magkaisa silang sumunod sa utos ng hari at ng mga pinuno nila ayon sa salita ni Yahweh. Mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo nito ngayong umaga. Tulad ng gampanin ni Hezekiah, natural lamang na magkaroon po tayo ng takot. Dahil ilan lamang talaga ang mayroong kakayahan na hindi isipin ang sinasabi ng iba. Madalas lahat ng atin pong desisyon o bawat mensahe na ating ipinapadala, maaaring sa WhatsApp group, bawat salita, may mga pagkakataon na gumagawa tayo ng desisyon ayon sa takot na mayroon tayo. Natural na para bang sa Garden of Eden, mayroon po tayong kahihiyan. Kahihiyan dahil sa kasalanan na mayroon tayo. Laging iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. O kaya sa pagdidisipulo, kung ito ang sasabihin ko, ano na lang ang sasabihin ng iba. Ito po ang malalim na takot na mayroon tayo. Ngunit para kay Hezekiah, kinakatakutan niya ang Diyos imbes na tao. Ngunit katulad ni Hezekiah, ano ang naging pagtugon ni Hezekiah? Siya ay sumunod pa rin sa Diyos. Makikita po natin ang kanyang puso na iniaayon niya ang kanyang puso sa Diyos. At tumugon ang Diyos, kung kaya naman ang mga tao ay tumugon pa rin sa pagtawag ni Hezekiah. Ganun din po sa buhay po natin ngayon. Iproklama lamang po natin sa isang tao. Iproklama ang salita ng Diyos. Maaring ginagawa po natin ang lahat upang maisalba ang ating pamilya.
Maaring ikaw ay kukutyain. Ngunit ngayon sa ating pagbabasa ng kasaysayan, lalo na ni Hezekiah, tayo po ay pinapalakas ng Diyos na magpatuloy lamang, lalo na sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Ang pagkilos ay magmumula pa rin sa Panginoon. Ito ang revival na nais ng Diyos. Inihanda ng Diyos ang lahat. Tayo lamang ay kanyang mga disipulo, mga sisidlan. Gawin lamang kung ano ang ating makakaya. Verse 15 hanggang 22. Sinimulan ni Hezekiah ang revival. Siya ang nanguna sa mga pari, sa mga Levita, sa mga revival na ito. Ngunit dito, sila ay nahiya sa harap ng Diyos, ang mga pari. Meron ang revival sa kanilang mga puso. Para sa kanila, para lamang itong ritual, hindi na nilinis ang kanilang mga sarili. At sa mahabang panahon ay hindi po nila ito nagawa. Na para bang pagtuturo lamang mula sa kanilang mga ninuno, mula sa Torah. Ngunit buong buhay nila ay hindi po nila ito nagawa. Ngunit sa kanilang pagdiriwang ng pista, naniniwala ako na ito ay gawa ng banal na espiritu. Ang kanilang mga puso ay naantig. Verse 17, marami sa kapulungan ang hindi pa nakakapaglinis ng kanilang sarili ayon sa kautusan, kaya nagpatay ang mga Levita ng mga korderong pampaskwa upang maging banal ang mga ito para kay Yahweh. Si Hezekiah ay tumugon ayon sa panalangin. O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno, patawarin po ninyo ang lahat ng sumasamba sa inyo ng buong puso kahit hindi sila nakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Verse 19. Alam ni Hezekiah ang nasa puso ng Diyos. Sa lahat ng mga komplikadong paraan na ito ng paghahandog, ano ang isinasa-isip ng Diyos? Iyon ba ay ang mga paraan ng paggawa? O kung paano sila naghanda? Kung tutusin, wala sa kanila ang tunay na handa. Ang binibigyan lamang ng ang diin ay ang kanilang pananabik na pagtulog sa Diyos. Ang tinitignan ng Diyos ay ang atin pong mga puso.
Ang nais ng Diyos ay ang matanggal ang ating karumihan. Kaya sa pista ng unleavened bread at ng Paskwa, naroon pa rin ang Diyos na nagpapatawad. Verse 22, pinuri ni Haring Hezekiah sa mga Levita dahil sa maayos nilang pangangasiwa ng pagsamba kay Yahweh. Sunod, verse 23 hanggang 27. Naniniwala ako na sila ay tuwang-tuwa sa kanilang pagpipista. Maring hindi nila pinlano na magtiwag ng 14 na taon, ngunit matapos ang 14 na araw, ngunit matapos ang 4 na araw, sila ay nagpatuloy sa pagpupuri. Sa pagdating ng revival, naroon ang paghingi ng tawad at ito ay kalulugdan ng Diyos. Sabi dito, masayang-masaya ang lahat ng dumalo buhat sa Israel at ang mga dayuhang nakikipanirahan sa Israel at sa Judah. Tumayo ang mga pari at ang mga Levita at pinasbasan ng mga taong panalangin nila ay nakaabot sa tahanan ng Diyos sa langit. Ang revival na ito ay nagsimula sa pananabik. Nagmula sa pananabik ng isang tao, kaya naman ang buong kapulungan at iba't ibang bahagi ng komunidad ay nagtipon. Ginagamit ng Diyos ang Tree of Life Church, ang puno ng buhay. Noon pa man ay pinangunahan na tayo ng Diyos sa pagdiriwang ng mga pista. Ipinagdiriwang po ba natin ang pista ng Israel? Hindi. Ang ating pinagdiriwang ay ang mga pista na itinalaga ng Diyos dahil naroon ang pananabik natin para sa presensya ng Diyos. Ang nais natin ay ang makita ang revival sa ating syudad, sa ating bansa, at nang makapagpuri sa Diyos araw at gabi. Ngunit ang susi ay nagmumula po sa atin. Naway panghawakan po natin ang pananabik na ito. Maaring hindi maunawaan ng iba kung ano ang ating ginagawa. At sasabihin, bakit ninyo pinanghahawakan ang katotohanan na ito? Bakit hindi lamang panghawakan ang simple, madaling isipin? Madalas hindi po natin maunawaan. Bakit po natin pinanghahawakan ang pista na nagpumula sa Diyos? Bakit po natin pinanghahawakan ang mga ito? Maaring hindi po maunawaan ng iba. Ngunit mga kapatid, dapat po nating malaman ang ating puso. Ngunit ang pananabik natin ay ang makita ang revival sa ating iglesia sa buong mundo. Lahat ng ating gagawin ay dapat na nakaayon sa Diyos.
Ang panalangin ng nakararami ay pakikinggan ng Diyos. Atin pong purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan.
Noon nais ka naming pasalamatan. Maraming salamat o Diyos sa iyong pag-ibig para sa amin, sa pagpili sa amin. Maraming salamat sa iyong pagpili sa amin at paggamit sa amin. Kami ay nabigyan mo ng pagkakataon upang tumulog sa pang-umangang debosyon. Lahat kami ay nananabik para sa iyong mga salita. Sa bawat kong pagdalo dito, nais namin na dumulog sa iyo. Nais namin mabago ayon sa iyong mga salita. Panginoon, binibigyan ka namin ng pasasalamat. Ngunit alam namin, O Diyos, na maraming aspeto ng aming buhay ay nangangailangan ng salita mo. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, naway tanggapin mo ang bawat naming panalangin, ang bawat naming papuri, buksan ang aming mga puso. At tulungan mo kami, O Diyos, lalo na sa araw na ito. Mga kapatid, atin pong pasalamatan ang Diyos dahil dinala niya tayo sa lugar na ito. Marahil ang ilan sa atin ay dumalo sa iglesyang ito dahil sa mga pista na mayroon po tayo. Kung paano natin pinanghahawakan ang salita at katotohanan ng Diyos. Magpahanggang sa ngayon, sa ating pagpipista, maaaring may mga pagtatanong na tayo, hindi katulad ng dating pananabik na mayroon tayo. Tayo po ba ay mapagpakumbaba sa ating pagtulog sa Diyos? Maaari po nating ibahagi ito sa mga sitwasyon na mayroon pa tayo ngayon, gaano tayo nananabik sa Diyos. Tayo po ay manumbalik sa Diyos. Naway pangunahan ng Diyos ang ating pagpapahagi at paghingi ng tawad.
Panginoon, tulungan mo kami. Nabubuhay muli ang aming pananabik para sa iyo. Tanggalin mo, O Diyos, ang aming higit na pangamba pagdating sa sasabihin ng iba, takot na mayroon kami, kung paano kami titignan ng iba. Panginoon, tulungan mo kami. Ikaw ay aming kailangan. May mga pagkakataon, O Diyos, na mas malaki ang takot na mayroon kami sa iba imbes na sa iyo. Handa kami, O Diyos, na sumunod lamang sa iyo. Tayo po ay tumayo sa harap ng Diyos at sabihin sa Kanya, Panginoon, ang nais namin ay ang manabik sa iyo. Dapat kaming maging banal. Hindi dapat kami matatakot kung paano kami kukutsayin o kaya'y tatawanan ng iba. Katulad ng kung paano mo inudyok ang tribo ni Asher, Manase at Zebulun, paano nagtipon-tipon ang mga tao at sinundan ang sinabi ni Hezekiah, kung paano mo inudyok si Hezekiah upang pangunahan ng bawat isa upang sumunod sa iyo. Ngayon, ang nais namin, O Diyos, ay ang bawat isa na patuloy na makasunod sa iyo. Para sa atin na may mga kamag-anak pa na hindi nakakakilala sa Diyos, naway gamitin tayo ng Panginoon bilang sisidlan. Manimbalik muna po tayo sa Diyos upang mapangunahan natin ang lahat ng nasa paligid natin. Panginoon, kami ay tumutulog sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na ipahayag ang iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami na makapanumbalik sa iyo. Kahit saan man kami magpunta, ay amin pong mapapangunahan ng mga tao na manumbalik sa iyo. At mas marami pa ang makakasunod sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, nais namin ang aming pamilya ay maranasan nila ang iyong pag-ibig. Ang bersikulo ngayong umaga sa verse 19, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno, patawarin po ninyong lahat ng sumasamba sa inyo ng buong puso kahit hindi sila nakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Tayo po ay ginagamit ng Diyos.
Ang Diyos ay napakabuti. Hindi niya tinitignan kung alin man ang hindi natin kayang gawin. Ang nais niya lamang ay ang makasunod tayo sa Kanya at makadulog sa Kanya. Tayo po ay manalangin at sabihin natin sa Kanya kung paano tayo nananabik. Panginoon, ang nais namin ay ang patuloy na makadulog sa iyo. Sabihin po natin sa Kanya na ating pinipili na sumunod sa Kanya. Ang atin pong mga pamilya ay muling magkakaroon ng buhay dahil sa iyo. Ang Hong Kong ay napagpapala dahil sa 611 na kanyang sisidlan ng revival. Ang iglesyang ito ay grupo ng mga tao na patuloy na nananabik sa Diyos. Ang Hong Kong o Diyos ay muling nabibigyang buhay dahil sa iyong kabutihan. Panginoon, alam mo kung paano kami nananabik sa iyo. Ang nais namin ay ang iyong presensya sa amin. Lahat po sa atin, tayo po ay tumulog sa Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay at nang mapuno ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu, naway protektahan mo o kaya pangunahan mo ang bawat isang narito na nagtataas ng kanilang mga kamay. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Nais namin, O Diyos, na higit pang makadulog sa iyo. Nais namin ang iyong presensya. Panginoon, ito ang aming panalangin. Ito ang aming pananabik para sa iyo. Atin pong sundin ang panalangin na ito. Tayo po ay magkaroon ng tipan sa Diyos. Diyos Ama, kami ay narito upang ipagkaloob sa iyo ang aming pasasalamat. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong habag at biyaya.
sa iyong kabutihan. Iyong pinili ang bawat isa sa amin upang mapunta rito sa Season 1. Ito ay iyong habag at biyaya. Panginoon, iyong sinabi na ang revival ay nagmumula sa isang tao. Ang revival na ito ay nagsimula kay Pastor at Simo. Bawat pastor, bawat cell leader, bawat kapatiran. Panginoon, dapat lang kami na magkaroon ng pananabik para sa iyo. Panginoon, kung ano man ang aming binibigyang focus, iyon ay dapat na ikaw. Hindi na dapat kami matakot pagdating sa mga pagsubok o kaya kung paano kami titignan ng iba. Dapat kaming maging mas matapang at laging manabik sa iyo. Panginoon, handa kami na pagdiwang lagi ang iyong mga pista. Kami ay makasunod sa iyong ritmo. Nais namin, O Diyos, ang iyong mga salita. Magkaroon lamang ng banal na takot sa iyo bilang Diyos na nagmamahal sa amin. Kami, panghahawakan namin, O Diyos, ang katotohanan ng puno ng buhay. Panginoon, narito kami na patuloy na mananabik sa iyo. Kami, O Diyos, ay naniniwala sa iyo sa pananampalataya. Ayon sa pananampalataya, alam namin, O Diyos, na ang revival ay aming mararanasan. Ang lahat ay mapapangyari ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagdinig sa aming panalangin. Amen. Atin pong purihin ang Panginoon. Hallelujah! Sabi po dito, noon lamang nagkaroon ng ganoong pagdiriwang sa Jerusalem mula noong panahon ni Solomon na anak ni Haring David ng Israel. Tumayo ang mga pari at ang mga levita at pinaspasan ng mga tao. Ang panalangin nila ay nakaabot sa tahanan ng Diyos sa langit. Ang ating mga co-worker, maaari po nating pagpalain ang ating mga kongregasyon. Kayo ay sisidlan ng revival. Sisidlan ng revival. Kayo ay pangungunahan ng Diyos at gagamitin ng Diyos. Mga co-workers, maaari po nating pagpalain ang bawat isang narito.
ang panalangin ng Diyos ay makakaabot sa tahanan ng Diyos sa langit. Okay, sorry. Bumalik po ang lahat. Itaas ang ating mga kamay at tumanggap ng pagpapala. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng magandang umaga. Naway ang iyong Espiritu ang siyang manguna sa amin at umantig sa amin umang aming matanggap ang puso ng revival sa ngalan ng Panginoong Hesus. Kayo ay aking pinagpapala na magkaroon ng mabuting puso katulad ni Hezekiah, na hindi lamang iniisip ang Juda, pagkus ay tinipon din o kaya tinawag ang mga taga-Israel. Hindi niya inisip kung sila ba ay nahating uri ng kaharian, bagkus ay dinala ang pagpapala na iyon sa Israel bilang kanyang mga kapatid. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala na magkaroon ng flexibility katulad ni Hezekiah. Kahit na lampas na tayo sa pagdiriwang ng Paskwa, ngunit handa pa rin tayong tumulog sa Diyos. Kahit na hindi pa handa ang mga tao sa paglilinis ng kanilang sarili, ngunit sila pa din ay naging sigasig sa pagtutulog sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, kayo ay aking pinagpapala sa inyong pagharap sa pangungutya ng iba, ngunit naroon pa rin ang inyong puso na gawin ang kalooban ng Diyos. Maging mabuting halimbawa katulad ni Hesus, na kung kayo man ay makikita ng iba ang kabutihan ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, kayo ay aking pinagpapala. Ang inyong pamilya, ang iyong bansa, ang iyong syudad ay mapagpapala. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, kayo ay aking pinagpapala. Amen.